May ilang tanong lang sa mga reporters. Kay Ruchi Kapili ng DYDW. Magandang araw po, President Aquino. Oh, ito po yung unang tanong ko po. Kumusta po yung visit natin doon sa Southern Leyte, President? Well, maayos naman, no? Yung, siyempre, mula doon sa trahedya noong 206, ang laki ng diferensya nung ngayon, tatatlo casualties. No? Sana wala. Pero pag tinitingnan nga natin, maraming problema. Yung paglakbay natin sa Southern Leyte, lahat ng bulubundukin nakatanim ng nyog. Wala nang puno talaga kung tutusin. Siyempre yung nyog, hindi naman mahusay na kumapit sa lupa. Yung pagbagsak ng ulan talaga, medyo mahina yung absorptive capacity ng nyog. So long-term solution. Ngayon, yung immediate, after ng 206, nilipat doon sa river, di ba? At kabilang bank. Ang problema, pinopoint out ni Congressman Mercado, bali yan, nandun pa rin ang danger. So, may mga proposals. So, pinagkasunduan namin, iba-iba yung mukhahe ko ng solusyon. Kanya-kanyang plano, paaral natin sa mga eksperto, tapos kumuha tayo ng long-lasting solution. Hindi yung perpetually merong isang area na magkakaroon ng ganitong mga trahedya. So, yun ang hinihintay kong output sa kanila. Yung regional, pinakiusapan kong ayusin yung kanyang datos at medyo maraming kakulangan para malaman natin yung problema ang dapat ayusin at kung tama identification problema, tama dapat yung solusyon. Pero pag mali yung identification problema, mali yung solusyon. So yun ang pinapaayos ko sa kanila. Maraming salamat po, President. Thank you. Ang susunod tanong kay Sol Alarco ng DYMP IBC6. Good afternoon, Mr. President. Now that you have visited some calamity-stricken areas, based on your assessment, which part of the region is most affected by the calamity? Sa region, the report the reason for the trips is primarily to assess the reports that have been coming to me ever since we started with this problem, di ba? Yung sa tutulan po, para pinapadala sa akin parati yung mga weather reports. No, na halos every hour on the hour ho yata. No? So pag yung ulan, kung tutusin, di ba? Umpisa sa Bicol, dumaan sa inyo, pumunta ng Mindanao, bumalik ng Bicol, bumalik sa inyo, bumalik ng Mindanao. Medyo at the end of the day, yung parating tanong sa aking kalooban, naasikaso ba lahat? Meron ba nakakailangan na hindi pa naabot? So, ang mga reports na bumabalik po sa atin, lahat naasikaso naman raw po at patuloy yung pag-aasikaso. Yun ang naraman natin kanina sa Legazpi for the Bicol region. Ngayon po, nag-meeting kami doon sa briefing. Ang pagkaintindi ko, ganun pa rin nangyayari. Siyempre, may ayusin na infrastruktura. Meron yung mga long-term na prone to disasters na kailangan ng long-term solution para minsana na. At again, ulitin ko lang, purpose is i-validate lahat ng information na natatanggap natin. Naninigurado lang po ako na hindi meron mga kinakabahan na magpadala ng bad news sa akin. So far, wala naman ako nakitang problema na hindi tinutugunan ng ating mga ahensya. At gusto ko lang i-emphasize, talagang maandar ho yung gobyerno sa kabuuan. No? Ibig sabihin po niyan, yung local government units ang una nating inaasahan na initial responder. Ginawa ho nila yung parte nila, yung parte na kulang po, doon pumapasok yung national agencies. At dito nga sa St. Bernard, husay ho ng mayor natin, na hindi siya umasa doon sa resources ng kanyang fourth-class municipality. Hindi lang umasa sa national government, umasa rin po doon sa mga NGOs na tumutulong sa nakakatulong na. Yun yung talagang maganda hong pamamalakad na gusto nating i-encourage, gusto nating magpatuloy. Tayo naman ho talaga ay prone to typhoons amongst other things. Hindi ho natin mahihinto yung kalikasan, pero mamimitigate, mababawasan natin yung pinsala sa ating mga babayan. Thank you po. Alet Reyes ng Latest Summer Daily Express. Good morning, Mr. President. Based po sa geohazard map na kinamap ng Mines and Geosciences Bureau dito sa Eastern Visayas, there were areas identified as low risk but were still hit by the landslides and floods during the recent torrential rains. What could be the remedy on this on the part of the Municipal Disaster Risk Reduction Committee? Kanina ho kasi pinoint out nila, tinanong ko bakit yung mapang ginagamit, ang scale 1 to 250,000. Pagkaintindi ko po natapos na yung 1 to 50,000. Habang lumiliit yung scale, medyo mas nagiging precise. No? Plus, ang tinatrabaho ngayon 1 is to 10,000 para lalo pa matukoy. Kanina, pinoint out ko lang. Sabi ko, pinakita niyo yung map, pinakita niyo yung risk areas. Bakit 1 to 250,000?
Lumalabas po dito sa Region 8, di pa raw kompleto yung sa Samar. Pero malapit na rin matapos. At inumpisa na rin po yung 1:10,000. So, ang idea dyan, ma-identify mo nga talaga yung high-risk areas. Yun ang first priority na ayusin. Paano mo natin mitigate yung risk? Paano kung talagang katulad do sa, medyo nahirapan ako i-pronounce, Kinsaugon. Tama ba? Talagang yun, kaya nilipat na nga sa kabilang Pampang, sa kabilang bank. Dahil yung area kung nasan dati itong mga barangay, talagang automatic na basta umulan, may landslide na nangyayari. So hindi na raw disaster yun. Parang hindi na natural disaster. It's a disaster that can be prevented. So they did, no? They relocated a lot of these communities. Kaya alam, nung nagsisurvey kami kanina, Ariel, parang nilipat mo nga sa bank, pero yung tatagusan, nandito yung dulo nun, pag insufficient water, aabot pa rin doon sa nilipatan. So gusto natin i-validate that. That's why I'm asking all of them, ano ba solusyon ang nagkursunada nyo dito? May mungkahi yung mayor, may mungkahi yung congressman, may mungkahi yung other experts. So we will consolidate all of these plans. We will validate which one promises to be the best solution. And we will look for the necessary funding and effectuate the same. Rian Arinto from Business World. Good noon, Mr. President. The count of the calamity count has been increasing as the damages and deaths, and what long-term solution is going to be done by the national government to solve this problem, and how much the government is going to shell out to rehabilitate all the things that have been damaged by this calamity? How much will still have to be validated, no? Kasi sa Bicol alone, it's close to $500 million. So, may tendency baka naman over yung kanilang estimate. So, amongst the things na pinagawa ko kay Secretary Singson sa infrastructure, pwede ba i-validate mo muna? Ano ba ang kailangan talaga? Yung bang ibubuo natin ulit, tama bang buuin yan? O talaga naman, siguro para as an example, Cannon Road, pinapaaral ko rin sa kanya. Di ba? Parating nasasara kada yung ating stormy months. So, pag nasara, i-repair mo, susunod na bagyo, meron na naman. Parang baka wala namang punto yata doon. Dito ba ang tamang ilagay infrastruktura? Anong klaseng infrastruktura? Binabalidate ni Secretary Singson. Costing, yung positioning, do we repair, do we replace elsewhere? Yun ang hinihintay ko sa kanyang plano. Yun ang long term. Pero bottom line yan, yung pinipilit natin na kailangan yung accessibility to the regions should be maintained. Hindi makakapasok yung DOH, hindi makakapasok yung DSWD, hindi makakarating yung relief. Meron mga hindi makapagtrabaho sa ngayon dahil tuloy-tuloy pa yung ulan. Para sabi ni Governor Sonselda, tatalunin na raw na yung Noah's Ark. Lampas to 40 days na raw sila. And as you know, yung July months, di ba, pababaan, talaga magiging umpisa ng maraming bagyo sa atin. Pero wala pa nga ngayon, hindi sila tinatantanan. Actually, kanina may mungkahi pa sila, di ba, tail end of the cold front, TECF. Yung tao raw, pag bagyo, naintindihan, kumikilos kagad. Pero pag yung tail end of the cold front, parang, ano ba naman yan? Parang iba na papag-isip, okay yan, lalamig, hindi mainit. Nung pala, ang daming ulan na darating. So, pati yung education of our citizenry is also one of the plans that has to be undertaken. Pero again, tinatapos natin yung risk. Yung risk kasi 60, if I'm not mistaken, 66 out of 80 provinces have areas that are at high risk. And dapat ngayon pa lang, no, lalo na pag dumating nito ang tag-init, maiayos natin itong mga high risk na at the minimum bawasan yung risk nila. Thanks very much. Thank you. And our last question will be from Nympha Patawaran of Bombo Radio. Good noon, sir. Illegal logging has been observed to be the cause of floodings and landslide in the region. What is your action to solve the problem? Can I, dyan pa nung anong yung berding folder? Gamitin ko na ito to illustrate, no? Problem is. Tagalin mo lang yung mga pinag-aaralan namin kahapon pa, bringing up ng DNR, ito confiscated illegal logs in Mindanao. No? Tapos basically, this is a river. No? Medyo marami-raming pictures to. Same, basic, showing the same thing. Okay. So, anong gagawin natin? By Monday, actually, kagabi nagda-draft na kami, perhaps an executive order, amongst the features would be, and recommendations ng DNR,
may mga sawmills, walang regular supply ng lumber, ay ng timber. No, bakit nakatayo pa dyan? Bakit gumagana? So baka yun ang uutusan natin pasara. Magkakaroon ng moratorium on cutting any logs as much as possible. Yung details have to be worked out. Meron mga agreements na pinasukan that are still existing and still valid. Ayaw naman natin magdemandahan sa korte. Pero endpoint na, there are at least 6 provinces na medyo mataas ang prevalence sa illegal logging. So the DNR as the lead agency, together with the security forces, both the PNP and the AFP, will be tasked, no, to put a stop to it. Yung, sa totoo lang po, the pictures that I showed you is an area that has also been flooded. So ang punto ko, tingnan naman yun ito, no, patuloy yung pagputol nila nung mga sasangga sa lahat ng rumaragas ng tubig na to, alang konsensya. So itong mga walang konsensya to, hahabulin namin walang tigil, pero enforce natin lahat ng batas. Ideally, magkaroon tayo ng moratorium on logging. No? Yung the way Secretary Pahay explained it, sabi niya, yung puno, pag pinutol mo, putol na yun. Hindi mo pwede ibalik doon, tatayo mo ulit. Wala na yun eh. Tapos na yun. So, if we have the total logging ban, perhaps for the next 6 years, imbis na reforestation ang pinag-iisipan lang natin, ma-preserve ma lang natin yung nakatayo na dyan. Magre-reforest ka is not exactly the same as forests that are already there. Di ba? Maliit yun. It will take time before it has a positive effect. Pero kung nagtatanim tayo, tuloy-tuloy naman walang humpay. Di ba? Ito pagpuputol nito, ano mangyayari sa atin ito? More and more disasters like this. So, I'm really hoping that the Executive Secretary is on top of it. They're drafting the executive order. By Monday, we will be issuing it. Thank you, Mr. President. That concludes our briefing for Salamat today. po sa inyo. Maraming salamat po. Salamat.